Kaya naman, mawalang galang lang po at sisimulan natin ang ating talakayan kasama ang political vlogger na laman ng usapan ngayon, si Lovely Granada. Dito lang yan sa Vibe Check! Excited ako kay Lovely. Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Simulan natin ang talakayan sa patuloy na pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa survey ng WR numero, nananatiling mayorya pa rin ang mga respondents ang sumusuporta sa paglilitis sa dating Pangulo. Tama ka, Cleve. Bagamat may bahagyang paggalaw sa porsyento ng mga sumusuporta sa pagdinig ng ICC, 44% pa rin ng mga Pilipinong naniniwalang dapat manatiling nakakulong ang berdugong si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC. At mas marami pa rin yan kaysa sa mga hindi sumasang-ayon. Kaya nga, Carlo, naniniwala ang ilang analyst na may epekto sa pagbaba ng suporta sa pagdinig ng ICC ang pagkalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media. Ang dami niyang mga fake news na yan, pero mas marami pa rin ang naniniwala dito. Para sa inyo, dapat pa bang ipagpatuloy ang paglilitis at pagpapanagot sa dating Pangulo sa kasong crimes against humanity? Welcome to Due Respect, Lovely! Welcome to With Due Maraming Respect. salamat sa pagsali sa programang With Due Respect. It's my honor. Kamusta ka naman, Lovely? Honor. Okay naman po ako. Nakapagpahinga naman. Nakapagpahinga sa mga trolls? Nakapagpahinga sa mga guests. Kasama natin ngayon ang dalawang naghamon kay VP Sara Duterte. Oo, May kanya-kanya kayong challenge. Sumagot na ba sa hamon mo si VP Sara? Namunang Kinokontak debate, na di ba? raw nila eh. Oo. Kinokontak na ng 4 alas. Pero, Hinihintay pa nila kung sasagot ba or kakasaba. VP Abangan Sara. natin. Follow up niya. Ito naman, humamon na. Follow up sa debate ni Lovely, follow up doon sa hamon namin na pumirma ka ng bank secrecy kung wala ka naman talagang, bank secrecy waiver kung wala ka naman talagang tinatago. May tinatago ka ba o wala? Sa tingin mo, may tinatago ba o wala? Sa tingin ko may tinatago siyang baho. Kaya nga iwas na iwas sa impeachment, diba? Lovely, kwentuhan mo nga kami, paano ka napunta dito sa pagiging political commentator mo, lalong-lalo na sa mga issue, di ba, with respect to sa mga anong mga kabalastugan ng mga Duterte, no? Tsaka ang sinasabi kasi nila basta Bisaya daw, dapat suportado Totoo ba yung ang mga Duterte. Solid South? Oo, totoo ba yan? Ako, hindi totoo yan. Actually, dati pa naman, may mga, there are people going against the Dutertes, pero natatakot lang na mag-voice out kasi nga, they're so hostile, no? Kapag when you say something against them or kahit ini-express mo lang yung opinion mo against the Dutertes, talagang aatakihin pati pamilya mo, ipopost ka, ibabash ka. Babalahurain ka talaga, di ba? Gaya ng nangyari sa akin ngayon. Pero ayun, yun na nga, hindi naman, actually we're having that movement na Bisaya ako pero hindi DDS. Oo. Bisaya pero wala nagpailad. Ibig sabihin, Bisaya pero hindi nagpaloko. Parang kami, di ba? Ako, Ilocano ko, pero hindi ibig sabihin automatic pro Marcos ka. Exactly. Di ba? Kasi dapat sa bansa dapat Team ang loyalty Pinas. natin. Pro Team Pinas. Pilipinas, Pilipinas. hindi masyadong regionalistic. Saan nanggagaling ang tapang ng isang Lovely? Kasi sabi mo, aatakihin ka, ibabash ka, patatahimikin ka, tatakot-takutin ka, Pati ia-outcast pamilya ka, mo, dinadamay, pati pamilya di ba? mo. Saan nanggagaling ang tapang ng isang Lovely? Hindi ko alam kung talagang matapang ako, pero I'm very sure na clear yung goal ko Pagod na ako sa kultura ng bullying, sa kultura ng pagiging balahura. So gusto ko lang maging boses, isa sa maraming mga boses na gusto nang wakasan itong sobrang baba ng diskurso online. And ayun na nga, bumuboses tayo. So, saan galing? Well, pag-usapan natin yung nanay ko. Waray kasi siya galing Leyte, Baybay Leyte. Sabi nila, mga waray daw matatapang. Matatapang yung mga yan. And siguro galing din to sa tatay ko. Kasi yung tatay ko, actually nabanggit ko na rin sa dating interviews, yung tatay ko, he served in the military and after he retired, radio commentator din siya sa Butuan. So dati, nakikinig lang naman ako habang nakasalang siya sa radyo na napapakinggan ko yung mga komentaryo niya. Pero I was just a kid that time.
At nanggagaling yung tapang sa, siguro matagal na kasi talagang kumukulo ang dugo ko. Since 2016, alam mo yung nakikita mo, even on national TV, grabe yung pagkabalahura. It was unprecedented na balahura yung ating presidente. So talagang kumukulo na yung dugo ko. Sumabog last year. Hindi lang naman sa pagkabalahura, di ba? Yes. Meron kasing tinatawag natin, hindi nga tinatawag, yung totoong nangyari, grabe, marahas rin. Marahas, At maraming pinatay sa ilalim ni Rodrigo Duterte. So hindi lang yung balahura culture, di ba? Ang Yes. totoo, marami talagang pinatay. So balik tayo doon, punta tayo doon sa topic. Maganda yung sabi Yes, ni Lovely na Oo. Bisaya pero hindi nagpaloko. Yes. Bisaya pero hindi nagpabudol kasi ginagamit din yung pagiging Bisaya para bigyan ng excuses yung keso ang rape jokes ay part ng Bisaya culture. Hindi naman siguro, di ba? No, definitely not. Pagkabalahura ba, Bisaya culture? No. Yung pagka walang respeto, tsaka bastos at walang modo, Bisaya culture ba yan? No, definitely Yung not. pagpatay ng mga libo-libong Pilipino. Ay, naku, hindi. So yung pagiging balahura, pagiging bastos at pagpatay ng libo-libong Pilipino, ay tatak Duterte pala. Oo nga. Yes. Hindi siya tatak Bisaya. Tatak Duterte lang siya. Kaya nga dapat ang issue nga ay pinag-uusapan natin kanina, isang tatak Duterte, yung extrajudicial killings na ngayon kinakaharap niya na sa International Criminal Court. Humahabol na ang hustisya no, sa pabor sa taong bayan. Oo, kasi nga lumalabas, no, Lovely, hindi ko alam kung ito ay nabalitaan mo na, doon sa pinaka-latest na survey, magabat talagang mas marami pa ding mga Pilipino ang nagsasabi at sumusang-ayon na dapat ipagpatuloy ang investigasyon at paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa ICC. May bahagyang paggalaw, no? May bahagyang pagbaba, no? Ngayon mga 45% ng ating mga kababayan. Marami pa din 'yan, no? But that's So anong tingin natin? Bakit kaya may bahagyang paggalaw? Saan nanggagaling 'yon? Na may mga iba sa atin na baka nagpapabudol o nabubutol o pinipiling budulin, no? Dito sa usapin ng investigasyon kay dating Pangulong Duterte. Well, sa tingin ko lang naman to, in my opinion, in my onion. Bawal balat sibuyas dito. Kasi ginagamit nilang excuse na marami pa daw usapin sa Pilipinas or mga issue sa Pilipinas, problema na dapat bigyang tugon. So yun yung parang pinapakalat ngayon ng Duterte side na instead daw na mag-focus kay Duterte, dapat daw mag-focus sa mga problema ng bansa. Pwede naman sabay. So, may mga iba siguro na parang napapasabi, oo nga, no? Oo, pero isa sa problema ng bansa ay yung mga Duterte. Exactly. Oo, dinadivert na naman nila yung issue. Sa akin palagay, Exactly. Clive, di ba? Sabi mo, bakit kaya may bagyang paggalaw? Pero lilinawin lang natin mas marami pa rin ang sumusuporta. Mas marami pa din. Mas Yes. madami pa rin ang sumusuporta na ipagpatuloy ang pag-uusig, ang trial ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. May konting paggalaw, pero sa akin Yes. palagay kaya gumalaw yaan. Kasi kung papapansin mo, meron rin mga datos na nagsasabing tumaas ang suporta kay Inday Sara pagkatapos niya magdeklara. Ibig sabihin yan, syempre may mga natakot. Di ba? May mga natakot. Sasabihin nila, sige, hindi na ako susuporta, pero sa totoo lang, sumusuporta sila. I think all of this are byproducts of Philippine politics, yung moves ni Sara Duterte, pero temporary yan. Kasi the moment na nahanap na natin ang totoong alternatibo at hindi tayo stuck sa mga Duterte at ang ini-envision nating Pilipinas ay never na masa-stuck sa mga Duterte because alam mo yung mga Pilipino may better representation than yung mga bastos, walang moldo, violente, brat, 'di ba? At saka magdanakaw, 'di ba? At abusado, merong better representation ng mga Pilipino at hindi yun mga Duterte. So hindi tayo stuck. So sa akin palagay, the only reason why medyo bahagyang gumalaw doon sa political move ng mga Duterte. Exactly. Pero mawawala yan pagka meron na tayong alternatibo. Sige, ikaw, Carlo. Tsaka wag natin aalisin yung fact na talagang inoperate yung issue na yan. Talagang may mga puwersa talaga na gumagamit ng mga peking balita. Yun yung Yes. pinag-uusapan ng mga trolls na para pihitin yung naratibo. At ako personal na opinion ko, ay happy pa rin ako sa 45%. Yes. Dahil ito ay resulta na ng operasyon. Ano ba, na talagang may deliberate na paglilito sa publiko, partida, yun pa rin ang lumalabas na majority pa rin support. Ayan nga actually, Carlo, 100% agree ako sa'yo. This is bad news. This is bad development for the Dutertes. Kasi biruin mo yun, araw-araw na silang nagpapakalat ng peking balita, uuwi na si Tatay Yes. Digong. Sinisiraan nila ang mga judges ng International Criminal Court. Exactly.
Naggawa pa sila ng 18 Marines na kwento na binayaran daw at binigyan ng pera ang mga kasali sa ICC investigation. Ngawa ng ngawa araw-araw, kinidnap ang kanilang tatay. Pinapalabas na lahat ng Bisaya ay suportado sila. Tapos kakaunti lang pala yung naging paggalaw. Yes. This is bad news Kasi wala na Yes. pala budol. Wala na sila masyado ding makumbinse. Yes. Nananatili yung ating mga kababayan, naniniwala sila sa panahon na ito, mahalaga ang usapin ng paghahanap ng ustisya Yes. at pananagutan sa naging patayan at pati ang katotohanan sa mga naging patayan sa gyera kontra droga ng nakaraang administrasyon. At mas marami ang magsasalita at patuloy na magsasalita at hindi papayag na puno na lang kasinungalingan ang mangyayari sa atin katulad ni Lovely. Yes. Diba? At hindi nyo na pwedeng sabihin ng lahat ng Bisaya, suportado kayo. Yes. Diba? And we are pushing back. Kasi naniniwala ako that accountability is non-negotiable. Ay, So talagang bumoboses tayo. Uy, sarap na kausapan namin dito. Kasama si Lovely. Pero mahaba pa ang hapon. At syempre, hindi lang naman kami ang magdadadaldal dito. Maaari din po kayong makisali sa aming huntahan.